Recently, nagkakaproblema tayo kay Benny. Pagawa natin yung harap kasi akala ko andun yung sira sa mga bearings. Pagawa na natin yung ball race. Actually, isa pa lang. So, bumili pa tayo ng isa. Not until makita ko yung gulong sa likod. Grabe. At tayo magpapalit. Tignan nyo Boink! May oblong. Ba't bigla siyang bumukol? Sakto nga may ano pa siya Bala ko palang ipaayos tong butas na to. Bigla siya nag-oblong. So, inikot-ikot ko siya. Meron pa siyang isang bukol doon. Tapos ito yung malala yun. Papalit natin gulong ay ito. Dunlop 6017 MC69 Trail Max Mixture. Actually, harap natin ganito din. Laki lang niya. Manipis lang yung mga braso. Hindi ko alam. Pero, for scale. Sobrang daling magdala ng mga cargo pag may ganito kang bracket. Kasi yung mga gulong na ganito, isasampay mo lang siyang ganyan At ayan na siya. Actually, yung astig-atig na pag may bit-bit kang gulong na ganyan Para kang tasabak sa gera. Hi, Sander. Wait, alam niyo ba? Artista pusang yan. Ibida po natin muli ang isang na-cutie cam na alaga. Umuwi rin ba yung pets ninyo na kung ano-ano ang tinangay from the outside world? Aba, ibahin nyo raw ang catch of the day ng isang muning sa Bulacan. Ayan, nagmamadali pa pero smooth naman ang pagpasok ng pusang si Xander sa gate ng kanilang bahay. Ang bit-bit niya pala, abay, ayun buhay na manok! Kwento ng fur dad na si Benjon Padua, nahuli ng pusang ligaw na manok sa kanilang subdivision. Biro na may-ari, baka raw iniisip ni Xander na wala na silang makain. Huli pero di kulong ang alaga dahil pinakawalan din naman ng manok. Ang video halos 400,000 na ang views. Trending! Anyways, balik tayo sa regular programming. Ang pinagtataka nga namin kung bakit siya umablong. Kasi trusted brand yung gamit natin gulong, which is yung Eurogrip. Kung makikita niyo sa pictures, sobrang ganda ng performance niya. Kaya hindi ko alam kung bakit tayo naoblongan ng gulong. Kahit kabago-bago lang. 2 months lang siya sa akin. Pero anyways, i-test ride na natin siya. That's Benny! Tapos tinesting din natin yung tires niya. Masaya yung new tires. Dito medyo medyo maluwag yung fog. Dito tindi na. Ayan Ayan. Grabe. I don't even think yung camera kaya niyang i-justify ito. Pero grabe. Ooh, that's the sun out there. A cool picture of it. Definitely a great morning. Not wasted hours. We've been reading a lot so this is a good place to silence the mind. Actually, mas maganda siya doon sa taas kanina kasi mas maula. Pero tingnan natin, stop tayo doon. Mga sasaglit lang ako dito. So, wala namang magagawa dito actually. Hindi ako bumaba doon. Parang hassle. Sige. Ito yung justice on it. Kasi kanina nasa loob lang tayo niya. Pero papakita ko sa inyo. Wow! Diyan tayo kanina sa loob. Ang ganda tayo na. Sorry for cursing ko rin.
But I think, unfortunately, I'm too early. I'm too early for any establishments dito. So, babalik na lang ako ng bayan. Doon na ako magbe-breakfast. But damn. One last look. Wow. This is morning. This is morning for you guys. Isn't life is beautiful? Diba? So, see you there. Nasa segment na naman tayo ng coffee reviews. So, pinuntahan natin yung bagong bukas na Mac Cafe. Vietnamese coffee shop siya. At isa lang masasabi ko, napaka-authentic ng food tsaka ng coffee nila. Kung i-rate ko to, tingnan nyo na lang sa baba. Pero grabe, all I can say is, nahanap ko na yung kapantay ng Kong Cafe sa Pilipinas. Ito yung favorite kong order, yung coconut coffee nila or bakshu, flat white. Tapos, sobrang tuwan-tuwa ako sa pho tsaka banh mi nila kasi lasang-lasang Vietnamese. So, kung pupuntahan niya to, I highly suggest it. Oo nga pala, may balita tayo. Meron tayong bagong sponsor for next week, man.